We're in Analog Festival 2024 and we're gonna explore different booths and yung mga little bit stories behind them. Tara! Ito yung main entrance and preferred ko na pumunta ng umaga kasi mas konti yung tao, mas ma-enjoy natin. Pagpasok pa lang makita mo na yung slogan na Love Laguna ng Tourism Department. So check na natin yung mga booths. Simulan natin sa Bayan ng Kalayaan. The first thing I noticed about this booth is yung pinalalagyan ng name nila and yung logo ng municipality nila. Kaya tinitigan ko, nilapitan ko. Yeah, gawa siya sa baging. Turns out na may mga gulay sa taas. Oh, isa pala siyang malaking basket which is super fitting dun sa theme nung Anilag Festival na ang ibig sabihin is Ani ng Laguna. I really love the idea to use recycled materials to incorporate on their design like bamboo, wooden scrap, kahit nga pinagtabasan ng palay ginamit nila. So pasukin na natin. Makikita mo iba't ibang merchandise, specialty, souvenirs, tsaka delicacies na locally made. Nagulat ako na may waterfall sila sa loob. Sa taas, makikita mo yung Coco Light. May mga arts rin sila dito na ginamitan nila ng parte ng nyug para i-incorporate, di ba? Cute. And sa gutom ko, binuksan ko na mismo yung tinitinda nilang kasama. Grabe yung hall natin para sa first booth pa lang. Paano kaya yung sa dulo pa? Sige, next booth na tayo. Bayan ng Pakil. Medyo modern yung atake nila dito sa booth. And kita mo naman dun sa dalawang malaking screen. Screen ba? LED, LCD. Basta yun na yun. And yung nakapalibot, parang alam mo yun, yung pang lagay sa tree planting. Welcome daw. Pagpasok ko doon, medyo malamig kasi meron silang portable aircon sila na. Kasi yung ibang booth wala eh. And ang nakita mo dun sa showcase is arts and crafts. Tapos na-curious talaga ako dun sa box. Sabi ko, bakit po puro box? And syempre, sinagot naman tayo dahil mabait si ate. Isang katong malaki na kung ano-anong hugis ang nailalabas. Lalaki ang gumagawa. Okay. Tapos pagkatapos, sa babae naman, nagbabalot, binabalutan, bulusan sa package yan ng product. Okay. Yan ang trabaho, kumbaga. Thanks ate for sharing. Iba talaga pag alam mo yung story, mas na-appreciate mo yung product and the people behind it. Sana mas mag-bloom pa yung industry nyo. Di man masyadong magarbo yung load ng booth, pero the story, I love the story. So next booth na tayo. Bayan ng Santa Rosa, which is known for lion sa kanilang Sighaya Festival. And syempre, yung Enchanted Kingdom na Ferris wheel na lagi ko nakikita pag lumuluwas sa puntang Maynila sa SLEX. Just represents na nasa Santa Rosa na pag may nakita kang Ferris wheel sa SLEX. Ganun lang yun. Tapos makikita mo rin yung Santa Rosa Arch. Arc pala. So yung arch. Yung orty. Tapos pagpasok mo dito is parang pop-up store ni Enchanted Kingdom. And yun lang. Mabitak Laguna from the first look. Alam mo na kung ano yung ino-offer nila. Which is furniture. Not yung basta-basta export quality. Sa pagpasok ko, yung nakita ko mga upuan, nakikita ko lang to sa mga international magazine or kaya sa mga bahay ng mga celebrities. Tsaka sa mga high class na hotel. Nakaka-proud kasi local made. Made in the Philippines and made in Babitak, Laguna. Kaya double proud. Tama na yan. Next na tayo. Unfortunately, hindi pa bukas yung Pangil booth. Kasi medyo maaga tayo drawback pala yun. And ang showcase nila dito is a cathedral na gawa sa mga crisscrossing na threads, tapos a saint, and the Pangil River Eco Park. Ngayon, dumako naman tayo sa bayan kung saan lumaki ang ating pambansang bayani, ang bayan ng Kalamba. Ang bayan ng Kalamba. Parang Filipiniana team. And showcase nila yung Palayok, which is they're famous for it. Palayok Festival ba yun sa kanila? Tapos pagtingin ko dun sa may parang mini pool sila dun. Kala ko walang isda sa right side. Pero nasa left, ano mo meron dun sa left side at bakit dun kayo nagtitipon? Hindi tayo makapasok kaya zoom lang yung ginawa natin. Para magandang pumasok dun and they showcase yung mga smile ng mga tao dun sa loob. Saan sila nakilala? Corn. And this is electronics. If you don't know, electronics is one of the main industries sa Calamba kasi maraming technopark dun. Para dun naman sa mga bilog-bilog na makukulay na yan ay salbabida kasi di ba maraming resort sa Calamba.
So let's go sa susunod na bayan. Bayan ng San Pablo kung saan sinasabi na kailangan natin magpahinga. Kasi tingnan mo, kahit yung manika nila mukhang pagod. Ang ganda na pagkaka-showcase pero si kuya talaga medyo pagod na siya. Sa city of San Pablo and the city of Seven Lakes. Hindi pa ba obvious na kilala sila sa mga lake? And kaya nagawa sila ng mini lake dito sa boot nila na may matching mga isda pa. Tapos kailangan mo pa talagang tumawid sa makeshift na bridge para makarating sa main boot. Dito mababasa mo yung different types of tourism awards nila. Pati na rin yung mga different painting na ang canvas nila is mga coconut shells. Aside from that is they have many figurines which showcase kung ano yung mga ginagawa nila within the community. Iba talaga yung coconut shells sa mga taga San Pablo kasi gumawa rin sila ng mga product using this. You can learn many things about San Pablo in this food, even the top 3 commodities na nasa kanilang lake. The attention to detail in this booth is superb. Kahit yung ceiling, isa siyang lambat. Sinishowcase nito yung kahalagahan ng pangisda sa kanilang bayan. Kaya feeling mo, pinuhuli ka rin dito. Oops! Bayan ng Alaminos kung saan yung color scheme nila is earth. Natuwa ako dun sa malaking buko juice kasi medyo kainitan ng araw and nauuhaw ka. So, yun yung unang pumukaw sa'yo. Tapos nilipritan natin tong maniking. Nakala ko gawa sa plastic, hemp pala. And nakabarot saya siya. So, it's a plus for me. Angat lang natin yung cellphone natin. Tapos pinasok natin sa loob para malaman natin kung ano yung sinokis nila dun. Yung mga main product yung nakalagay sa loob which is lansones, buko, tsaka rambutan. Nandito tayo ngayon sa Chinelas Capital ng Laguna which is yung Liliw booth. Kaya check na natin. Meron silang Liliw Falls pero hindi siya gumagana. Feeling ko kasi masyado maaga tayo pumunta. Sa loob ng booth, yung bubungad sa'yo yung mga murang chinelas. Grabe, 60 pesos, may chinelas ka na. Saan ba yun? Super mura. And alam mo na, sinusupport mo yung community pag bumili ka sa kanila. Unfortunately, hindi tayo bumili kasi halos pambabae yung mga dito. And I don't like the design yung mga sa panglalaki. Tapos alam mong matibay itong mga chinelas na gawang liliw. Okay yung labas ng booth. Pero yung sa loob, parang nakukulangan ako. Siguro kung meron kang mababasa ng mga tarpaulin or picture kung paano ginagawa yung mga chinelas or kaya history or something like that is mas fulfilling yung experience upon entering the booth. Tapos nakakita ko dito ng parang mini game. Kala ko magagawa ko siya ng one try lang pero hindi pala. So I need to do it a second try. Yeah, Liliw, bayan ng Liliw. Siya.